natin, no, karaang buwan. Di ba? Oo. Oo. Ito may nagtanong. Sabi ni Ruel Buntag, ako hindi boboto Kent. Ang tanong ko lang, bakit hindi pumumuna? Hindi mo pinuna ang flyover sa inyo sa Iloilo ngayon. Putang ina, taga Iloilo ba ako? Wala akong pakialam dyan sa flyover ninyo. Hindi po problema ng mga vloggers yan. Problema po ng mga kongresista yan. Kasi sila po ang may project dyan. Pati ba naman flyover, pero problema pa ng mga vlogger? Tapos pag pinuna ng mga vlogger yung mga kongresista, nakasuhan pa kami. Alam mo, sir, napaka-chismoso mo. Halatang DDS ka. Pati flyover sa Iloilo, pinoproblema mo sa akin, hindi man ako taga Iloilo. Dipuga ka, lintiang ka, animal, pistingyawa kang giatay ka. Flyover sa Iloilo, pinoproblema mo. May kongresista, project ng congressman yan. Putang ina, kadami-daming pwedeng tanungin, sir. Flyover pa. Sir, hindi nga ako nagproblema dito, sir, o na puro sasakyan yung paliparan ng eroplano, kaya hindi pa kami makalipad eh. Hindi ko nga pinoproblema, sir, o napakaraming kotse nagbara, sir, o may mga L3, o yun, o may patrol car, may backhoe. Oh, pinoproblema ko nga, saan dadaan ang eroplanong sasakyan namin dyan? Oh, hindi ko nga pinoproblema eh. Oh, pati flyover ng Iloilo, poproblemahin ko pa, putang inang yan. Problema ng congressman yan. Sino bang congressman dyan sa Iloilo na may flyover na lumilipad? Sir, bago mo punain yung flyover dyan sa Iloilo, sir, punain mo yung sa Isabela na tulay na bumagsak na milyon ang halaga doon, bilyon pa ata yun. Yan yung pinagyayabang ninyo na project ni Duterte na build, putang ina, bumigay yung tulay. Tsaka alam nyo ba, mga DDS, huwag kayo magalit sa akin ha. Sabihin ko sa inyo yung totoo. Yung panahon ni Duterte, sikat si Digong ang sabi, marami daw build project. Tanungin ko kayo, paano nangyari na ang airport sa Pilipinas 224, isamantalang ang airport sa Pilipinas 90 lang? Saan yung iba nilagay? 224 ang airport sa Pilipinas. Nilagay doon sa build ni Digong. Samantalang pag i-research mo ngayon, ang airport sa buong Pilipinas 90 lang. So nasaan yung 134 na airport sa West Philippine Sea at sa Biringan? Di ba? Ngayon ninyo ireklamo yan, mga kababayan. Tanungin ko kayo, kung talagang supporter kayo ni Digong, masagot nyo yan. Mga lintian kayo. Sa build ni Digong nakalagay 224 airports ang project niya. Ang airport sa Pilipinas 90 lang. Nasaan yung 134? Tapos sa project ni Digong sa build 5,000 katulay. Putang ina, hanapin ko yung 5,000 katulay, hindi ko makita, bumigay pa yung iba. Ngayon ninyo ipagyabang, nasabihin niyo magaling si Duterte bilang presidente. Putang ina, 30,000 ka-adik pinatay, pero ni isang drug lord sa Maynila, walang namatay. Sagot mga DDS, 30,000 ka-adik ang patay. Paano maubos ang droga kung puro adik ang pinatay, hindi ang drug lord? Nung in-interview ni Digong, ni Jessica Soho si Digong, Mr. President, sabi mo 3 to 6 months ubos ang droga. Anong sabi ni Digong? Eto, listahan sa droga. Meron diyang mayor, congressman, governor, retired general, police, may barangay chairman, mabigat ang droga. Hawak na pala yung listahan sa mga drug lord, ba't hindi niya pinatay? Ang tanong ngayon, may share ba siya doon? Kaya hindi niya tinarget? Malaki ba ang bigay? 30,000 ka-adik na matay, pero ni isang drug lord, wala. Sabihin niyo sa akin, sinong drug lord pinatay sa Maynila? Metro Manila. Ibahin niyo ang Osamis. Alam ko sa Osamis may pinatay si Parohinog, kasi hindi nila kaalyado yun. Pinatay nila sa Leyte si Espinosa, kasi hindi nila kaalyado yun. Kung sa Leyte pinatay si Espinosa, bakit si Tebes buhay? 30,000 ka-adik? Napakaraming patay na adik sa Caloocan, pero ni isang drug lord walang natumba. Diba? Tanungin ko kayo, mga DDS, pakisagot. 30,000 ka-adik pinatay ni Digong. Pero ni isang drug lord sa Metro Manila, wala akong nabalitaang tumumba at bumagsak. Explain, mga DDS. Yan palang hindi nyo masagot, wag na kayo makipaglaban sa akin. Pangalawa,
Vice President si Sara Duterte. Oh. Simula nung Vice President siya 2022 hanggang ngayon 2025, anong proyektong nagawa niya? Isa lang. Hingiin ko sa inyo, isang project lang ni Sara, pakisagot. Oh, project ni Sara, libro. Ito ha, simple lang. Yung libro ba ni Sara na project, pag nabasa ng bulag yan, nagkakaroon ba ng bata? Ah, yung libro ba ni Sara, pag nabasa ng PWD yan, magkakaroon ba sila ng maintenance? Yung libro ba ni Sara, pag nabasa yan ng mga manggagawa, tataas ba ang sahod nila? Utang ina, ginawang daga ni Sara ang mga Pilipino. Oh, yung libro na project na yan, pambalot lang ng tinapa at pangdampot lang ng tae ng aso yan. Nagbabara nga sa kanal yan eh. Nakakakus pa ng bahayan. Yan ang totoo. Vice President ka sa Pilipinas, ang project mo, libro. Ano akala mo sa mga Pilipino? Daga. Mag-project ka, bigas, hindi daga, ay hindi libro. Speaking of daga, may nakita ako doon. Di ba? Napaka-simple. Vice President ka, project mo, libro. Ano gagawin doon sa libro? Oh, pag senior citizen makabasa ng libro na yon, magkakaroon ng maintenance? Paano kung PWD pilay, magkakaroon ng paa? Eh paano kung PWD bulag, nagkakaroon ng mata? Nakakabasa sa libro na yon. Oh, paano yung mga natutulog sa kalye, nagkakaroon ng bahay pag nabasa yung libro ni Sara? Utang ina, dampot lang sa tae yan. Eh sabi ko sa inyo mga kababayan, huwag kayong makipaglaban sa akin, hindi kayo mananalo sa akin. Natigit sa lahat, live ko to eh. Di ba? Ang dami kasing DDS na bobo. Iwan ko ba kung saan yung mga utak pinaglalagay, yung mga hayop na yan. Oh. Diba? Masakit ba? Totoo yun. Speaking of Sara Duterte, ito na, mga kababayan. Oh. Sabi ni Sara Duterte, may panawagan si Sara Duterte. Oh, sabi ni Neil Mark Balbuena, adik ka ba? Ay, kung ako adik, ba't si Digong nakakulong? Yeah? Iyon ang sabihin ninyo. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ang adik, bakit si Digong gumamit ng fentanyl na gamot pang rehab? Ah, para saan ang fentanyl? Gamot sa mga tuliro at buridong utak. Ah, ginagamit ang fentanyl sa mga nagre-rehab. Ah, kung si BBM ang adik, si BBM ang bangag, bakit si Digong ang nagpi-fentanyl? Di ba? O DDS, pakisagot, para saan ang fentanyl? Hindi nga kayo mananalo sa akin. 5 taon ko nang ginagawa to. Sigaw kayo ng sigaw, bangag si BBM, adik si BBM, nagpulburon si BBM, pero ang gumagamit ng gamot pang adik, si Digong, nakapintanil. Oh. Diba? May tanong ko lang, para saan ba ang fentanyl? Gamot yan sa mga burido ang utak. Hindi nyo ba alam na si Digong at ang una niyang asawa na si Elizabeth Shimerman, bago yan sila nag-anal, ang nakalagay doon, si Digong ay merong sakit sa utak. Walang pakialam sa mga ginagawa niyang mali. Meron siyang psychotic problem ang nakalagay sa kanilang annulment letter or papers. Naghiwalay sila ng una niyang asawa na magulang ni Sara kasi may psychotic problem. Si Digong, hindi si BBM ha, si Digong. Di ba? Yun ang totoo. O, ito. Mga kababayan, doktor ka. Hindi mo kailangan ng doktor, mag-research ka. Tanginan yung mga DDS talaga kayo. Hampasin na kayo ng katotohanan, buang pa rin kayo. Alam mo sa totoo lang mga DDS, subukan nyo magpakamatay kung merong katawan ni Digong at ni Sara magpakita sa inyo. Subukan nyo magpakamatay. Tignan natin kung merong kaluluwa ni Sarang bibisita sa lugar ninyo. Wala, di ba? Sigaw kayo ng sigaw, Duterte, Duterte. O, tignan nyo yung mga OFW sa Qatar. Sigaw ng Duterte, Duterte. O, na-deport. O, na-blacklisted. O, anong nangyari? Tinulungan ni Sara? Nga. Yeah? Napapagod lang kayo sa kakasigaw ng Duterte, Duterte, hindi na makauwi si Digong. Ano bang nakukuha niyo kay Digong? Bukod sa pangit ang mukha, puro blackheads, bulok ang bagang. Diba? Drug lord pa. My God. Saan ka nakakita
Presidente ka ng Pilipinas, kukunin mong economic advisor, pure Chinese. Bakit sa China ba, economic advisor nila, pure Pinoy? Only in Philippines yan. Kukunin mong economic advisor, pure Chinese na si Michael Yang. Sino si Michael Yang? Drug lord.